Kaibigan, alam mo ba na ikaw ay napakapalad ngayong oras na ito sapagkat ikaw ay kasama namin sa ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoon Diyos. Dahil ang programang ito ay isang pag-aaral na magbibigay sa iyo ng kaalaman patungkol sa Diyos, na Siya ang iyong buhay at walang hanggan. Patuloy na maglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Magkaroon ng kaalaman at kaligtasan. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabagati kong lahat ng mga viewers natin sa buong mundo. At dalangin namin na patuloy kayong pagpapalain ng ating Panginoong Diyos mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng mga nakikinig at ganun din sa sumusubaybay sa programang ito. At maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat siyan sa YouTube comment section natin. At ibinabahagi ang programang ito at dito namin nakikilala, nakikita kung saan nalalaman namin kung saan nakakarating ang programang ito. At sa mga ginigiliw naming taga-subaybay ng AWR 89.1, patuloy kayong susubaybay at dalangin namin na kayo ay palalakasin ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang mga kasama natin dito sa ating pag-aaral sa oras na ito ay ang mga magigiting na lalaki ng ating Panginoon Diyos. Ang una dito na nais nating ipakilala ay si Pastor Abe Del Rosario. Siya po ang ating Publishing Ministries and Spirit of Prophecy Director ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Abe? Mabuti naman, Pastor Ray. At gayon din sa ating masugid na taga-subaybay. At gayon din si Pastor Jules. Kaya sarap makasama kayo, mga kaibigan, lalo na sa pag-aaral ng lesson natin. Siyempre, huwag niyong kakalimutan parati na sa inyong pakikinig ay healthy kayo. Kaya kinakailangan nating mag-subscribe ng Health and Home, mga kaibigan ko. Ito ay gagabay sa inyo upang malusog ang inyong espiritual, malusog ang inyong mental at ibang bahagi ng ating pong buhay bilang isang mananampalataya sa Diyos, sapagkat itong Health and Home na ito ay flagship ng Philippine Publishing House. Then magregalo na rin kayo sa inyong mga anak ng The Messages to Young People, mga kapatid. Kasi ito ang gagabay sa inyong mga anak kung paano pumili ng tuwirang mapapangasawa, na ito'y magdadala sa kanila sa langit na bayan. Mapapangasawa na magpapatibay ng relasyon nila sa ating Panginoon. Then, meron tayong missionary book of the year, ang The Great Controversy. Kailangan po ninyong bumili ng isa para sa inyo at bumili ng 2, 3, 5 o 10 para meron kayong maibibigay sa ating mga kaibigan, kakilala, lalong-lalo na sa komunidad. Ito ang time ninyo at tsansang maging missionary ng Panginoon sa magitan po ng pamimigay. Then at the same time ay kung gusto po ninyong sumali sa ating Robert Caldwell Tour sa Australia, kinakailangan nyong magbenta ng 20 sets Bible Story, full remittance. At yan po ay hindi lang yon, bumili rin kayo ng inyong pansariling kopya nito para magamit ninyo upang mahubog ang isang matibay, matatag at banal na espiritualidad ng ating mga anak. Ang pangalawang makasama natin dito sa studio ay ang ating butihing pastor, si Pastor Jules Bermudez. Siya po ang ating bagong Sabbath School and Personal Ministries Director ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Jules? Mabuti naman, Pastor Ray at Pastor Abe. At napakasaya na makasama natin ng ating mga kaibigan na taga-subaybay, ating mga viewers mula dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Sana'y huwag kayong magsawa, mga minamahal na mga kapatid, na makasama namin sa pag-aaral ng mga ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. Alright, sa ating pagpapatuloy, nais kitang anyahan, kaibigan, sa isang maikling panalangin. O Panginoon Diyos, narito po ang iyong mga lingkod. Magbigay kapurihan ng iyong banal na pangalan sa magitan ng pag-aaral ng iyong mga salita. Nawa po, kasihan kami at magministro sa amin ang iyong presensya sa pamagitan ng Ministeryo ng Banal na Espiritu. Maunawaan namin ang lahat ng mga ito at maisa kabuhayan at magkaroon ng kapayapaan at pag-asa ng kaligtasan. Naglilingkod habang naghihintay
sa malapit na pagdating ng aming Panginoong Jesus. Ito po hiling namin sa Kanyang pangalan. Amen. Amen. Ang ating pangsyam na paksana ngayong linggo na ating pag-aaralan ay may pamagat na sa mga awit, kalawang bahagi. At ang talatang sa uluhin na matatagpuan sa awit 67 verses 3 and 4. Ito pong sinasabi, "Purihin ka nawa ng mga bayan, O Diyos. Purihin ka nawa ng lahat ng mga bayan. Ang mga bansa naway magalak at umawit sa kagalakan, sapagkat iyong hahatulan na may katarungan ang mga bayan, at ang mga bansa sa lupa ay papatnubayan." Ayan, buuin natin ang ating leksyon. Tatalakayin natin sa 3 punto. At ang 3 puntong ito ay magsisimula sa letter G. Unang G ay God as our refuge. Ang pangalawa ay God as our King. At ang pangatlo ay God as our Judge. Napakasimpleng 3 punto. At ang unang punto ay papaliwanag sa atin ni Pastor Abe kung ano ang ibig sabihin ng God as our refuge. Pastor Abe. Yan, napakaganda, Pastor Ray, itong lesson natin ngayon. Last week po, napag-aralan natin ang lesson natin sa Psalms na ito'y nakasentro sa mga tao ng Diyos. At napag-aralan natin kung gaano kahalaga ang Book of Psalms, na ito'y pinapalooban kung paano manalangin, sumamba, at kung ano ba ang inuugali ng bayan ng Diyos kapag sila ay manambahan sa Panginoon. At yung mga taong binago ng Panginoon ay merong misyon at pag-asa. Ngayon naman ay ating tatalakayin, mga minamahal na mga kaibigan, na ang pag-aaral natin ngayon ay hindi na nakasentro sa bayan ng Diyos, kundi nakasentro sa Diyos mismo na siyang pinupuri at sinasamba natin. Kaya dito ay matatalakay natin ang tungkol sa nabanggit ng ating pastor na in times of trouble, ang Diyos ang ating kanlungan. Ano po? Then, makikita natin dito na ipagdiriwang natin balang araw na ang Diyos natin, siya ang King of Kings and Lord of Lords. Then, itinuturo sa atin na ang Diyos natin ay kanyang hahatulan ang sanlibutan at magdadala siya ng tamang hustisya. Ngayon po, ano ba itong God as our refuge? Pakibasa mo, Pastor Ray, doon sa Psalm chapter 46, verse 1. Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan. Wow, napakaganda, ano? So, doon sa Jerusalem noon ay meron silang 6 cities of refuge. Maalala natin yon na kung saan kapag nagkasala ang isang makasalanan at unintentional na nagawa niya yung kasalanan, pupunta siya sa city of refuge. Tatakbo siya doon until such a time na maintindihan na siya, maunawaan na siya, upang yung avenger ay hindi siya papatayin. Kaya tayo naman ay meron tayong kanlungan. Walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Siya ang nagbibigay ng kalusugan, kalakasan sa panahon ng kaguluhan na dumarating sa ating pong buhay. Kasi meron tayong mga personal crisis sa buhay. Marami po yan. Kaya nga po, maraming mga bata ngayon na meron silang mental problem. Hindi lang mental problem, meron din silang gaming disorder, relationship problem. Hindi nila kayang mag-interact ngayon ang mga tao dahil sa naging makasarili ang tao, Pastor Ray. Yung nasa panahon tayo ng modernity, ng kapanahunan, ito yung age of individuality. Bakit age of individuality? Kasi sa bahay mo, makita mo yung darling mo, ikikiss mo siya, nagsi-cellphone. Then habang kumakain kayo, bawat isa ay habang nagsusubo, nagsi-cellphone. Habang nagyakap kayo ng asawa mo sa higaan nyo ay nagsi-cellphone. Habang nagsha-shower siya ay nagsi-cellphone. Yan ay age of individuality. Ngayon, paano natin babalansehin ang buhay natin sa krisis na nararanasan natin sa modernong kapanahunan? So, katulad yung nangyari sa expressway, my friend, ay napakatindi yun, nawalan ng asawa, nawalan ng anak,
at siya lang ang naiwan. Pero ang Diyos ay nangyayari mga bagay na yan at kasarap manalangin sa Panginoon kapag nasa panahon tayo ng kabagabagan. Pakibasa mo, Pastor Ray, ang ilang setas pa sa talatang 2 hanggang 4 muna tayo. Kaya't hindi tayo matatakot bagaman mabago ang lupa, bagaman ang mga bundok ay madulas sa puso ng dagat. So, Bagaman ang tubig nito ay bumula at humugong, bagaman ang mga bundok ay mauga dahil sa unos niyon. oo. Ito inilalawan sa salmo ni David na merong kaguluhan sa pagitan ng mga bansa. At ang parating na bibiktima, Pastor Ray, ay walang iba kundi ang bayan ng Diyos. Kasi tingnan mo yung nangyayari ngayon sa Ukraine at Russia. Alitan lang ng dalawang presidente yan. Pero ang naghihirap ay ang kabuuang sangkatauhan dahil lamang sa pride ng dalawang nangunguna. At ang higit dyan na talo po ay ang bayan ng Diyos. So, very na-oppress sila, naghihirap sila, persecuted sila, then wala na silang karapatang mamuhay na malaya. Kaya nga sa panahon na ganito, meron tayong kanlungan na nagbibigay pag-asa, nagbibigay lakas at umuunawa sa atin. Pakibasa mo, Pastor Ray, doon sa Psalms 46 verse 5 and 6. Ang Diyos ay nasa gitna niya. Siya ay hindi makikilos. Tutulungan siyang maaga ng Diyos. Ang mga bansa ay nagkagulo. Ang mga kaharian ay nagpasuray-suray. Binigkas niya ang kanyang tinig. Ang lupa ay natunaw. Oh, yan ay mga salita ng isang haring warrior. Si King David, tandaan natin na conqueror itong lalaking ito. Na halos makongker niya ang buong Palestine niya nung pangunguna ni Haring David. At makita natin na very victorious. Pero ngayon, noong panahon naman na nawala si David after ng pangunguna, isang righteous na pangunguna, ay pumalit yung mga hari, no? Ang kanilang pananampalataya at paglilingkod ay paakyat, pababa, o kaya pag-unlad at pagbagsak ang kanilang kaharian noon. Pero itinuturo sa atin ng ating lesson na in times of such crisis or in times of illness, in times of financial strain, we need to seek solace in God. So makakasumpong tayo ng kapayapaan sa Panginoon. Yun lang naman talaga ang kanlungan natin, mga kapatid. Kasi kagabi talagang matindi din ang aking karanasan, my friend. Ay talagang tutuwad ka sa sakit ng tiyan ko. Tindi, hindi ako nakatulog ng maayos. Pero Panginoon, kako ay meron akong obligasyon. Ay sana'y paggising ko sa umaga ay ampatin mo. Kung hindi man gagaling ay ampatin mo ang aking nararamdaman. So, ang Diyos na inampat niya yung nararamdaman natin. So, ang mga challenges na dumarating sa ating buhay ay tinutulungan niya tayong makilala natin ang ating pangangailangan sa suporta ng Diyos at sa kalakasan ng ating Panginoon. Kasi siya yung ating saksi. At sinasabi ng binasa mo kanina sa talatang 6 na God is with us. Magibasa mo nga, Pastor, yung talatang 6 ng Psalms 46. Ang mga bansa ay nagkagulo. Ang mga kaharian ay nagpasuray-suray. Binigkas niya ang kanyang tinig. Ang lupa ay natunaw. Oh. Tingnan mo, hindi bulag ang ating Panginoon sa mga pangyayaring ganyan. Kasi siya yung ating Diyos na makakanlungan. Alam niya yung nangyayari sa ating paligid. Talagang itong Book of Psalms ay book of praises, book of lamentation. Then at the same time ito ay aklat na patula. Dahil mahusay manalita at sumulat itong si Haring David. Ngayon, yung karanasan niya noon, kung natatandaan po ninyo mga kaibigan, kung paano siya hinanting ni Haring Saul, na parang fugitive si Haring David. Ito yung dahilan ng pagkakasulat niya ito, na walang puknat na araw-araw. Ang buhay niya ay
nasa kamay lamang ng ating Panginoon. Pero ang ugali ng taong ito ay ugaling maka-Diyos sa kabila na meron din siyang mga kahinaan. So, meron tayong kapanatagan, mga kaibigan ko, na sa panahon ng mga personal na crisis na ito, ang Diyos lamang ang ating kanlungan. Amen. Yan. Purihin ang Panginoon Diyos. Pinapahiwatig sa unang punto ni Pastor na wala na tayong ibang kanlungan at sasaklolo sa atin sa panahon ng kabagabagan, kundi ang Panginoon Diyos mismo na may-ari at may-akda ng ating buhay. Yeah. Diyos mismo na gumawa. Pagkatapos na pag-aralan natin noong mga nakaraang linggo ay siya ang may soberenya sa lahat ng mga bagay sa sinukob. Kaya purihin ang Panginoon Diyos. Nagpapakita siya. Pinapasigurado niya sa atin na siya ang ating kanlungan at saklolo. Maganda yung sinabi mo dito, refuge. May city of refuge noong unang panahon, Pastor Jules. Na yung city of refuge, 6 yung Anim yun mo. Pero yung mga pumupunta ron ay sisiguraduhin nila yung daanan na yan pala ay talagang laging bukas. Laging bukas. Tatakbo Yung mga sila. daanan yan. At pagpasok mo doon ay talagang makakapasok ka, makakapunta ka para maiwasan ang yung vengeance, yung bloodshed. Kasi ano yan pata yan eye for an eye, Tooth for a tooth. tooth. Yan, mga unang panahon at maiwasan ang bloodshed. At dyan naman, papag-aralan niyang due process kung totoo ngang ikaw ay Walang sala. unpremeditated. Yeah. Nagka-aksidente lang o kaya yung talagang pinag-iisipan mong patayin, magkaiba yun, mga kapatid. At lahat ng mga ito ay sinisimbolo ng ating Panginoong Diyos na kung tayo magkasalaman, ay lapit tayo sa Kanya. Ang problema, Pastor Ray, napakaganda yung pangako ng Diyos ang kanlungan. Ngunit, kung ating titignan ang karanasan ng mga Israel sa panahon ng crisis, sila'y bumabalik sa Ehipto na humihingi ng tulong sa kanila. At ganito rin ang nangyayari kung minsan sa ating buhay. Na kung panahon ng kasiyahan ay okay pa lang tayo, pero sa panahon ng krisis, nakakalimutan natin ang Panginoong Diyos na siya lamang ang ating kanlungan na pinapangako sa banal na kasulatan na tayo sana ay magtiwala sa Kanya. Say for example, kapag yung mga basic lamang na nagkasakit yung ating anak, ay minsan tayo na ay nababagabag, tayo na ay meron na tayong Na-stress na. Na-stress na. Takbo na kaagad sa doktor na hindi natin, nakalimutan na natin na ang Diyos ang siyang una natin sana napuntahan. So, ganon pa rin ang nangyayari na kung paano yung mga anak ng Israel noon. Na kung sa panahon ng crisis, bumabalik sila sa Ehipto, ganon din ang nangyayari ngayon. Bumabalik tayo sa Ehipto, tumitingin ng mga ibang pamamaraan sa ating mga problema sa buhay. Ngunit ang pangako ng Panginoong Diyos na napakaganda, He is our present help. But He cannot work for us unless we trust in Him. So kailangan nating magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Tama nga naman. Paano ka tutulungan ng Panginoon Diyos kung hindi ka naman lalapit sa Kanya? Hindi mo naman inuuna. Saka lang siguro pupunta ka na sa Kanya pag huling-huli na. Tapos sabihin mo, gumawa ka ng paraan, gumawa ka ng mirakulo, huling-huli na. Kasi inuna mo yung mga ibang-ibang mga pupuntahan pa. Lalong-lalo na, pumupunta ka doon sa may sinasabing, yung ginaganyan nila. Na bigas. Tapos yung bigas ay talagang nagtuturo yung bigas. O tapos nag-aalay ka na kung saan-saan man. Nagtatayo ka na, mga patawarin. Huwag tayong pupunta yung mga ganung bagay, mga kapatid. Malayo tayo sa kabanalan yan. Kabanalan. May nakita pa ako, Pastor Ray, dito sa verses 4-7 na binabanggit dito that God is our river of joy. Na kung saan yung panahon na yon, yung mga Assyrians ay kinubkob sila. Hindi sila makalabas.
At sa Palestine, kailangan talaga ng tubig, lalo na sa Jerusalem. Ngunit ang mga psalmist ay naniniwala sila that God is the river of joy. Siyang nagbibigay. Kanya sa banal na kasulatan, pinapangako that Jesus is the fountain of life. Is the river of life sa ating buhay. Na siya lamang talaga ang nakapagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan sa buhay. Diba, ang ganda yung sinabi mo na river. Ano bang river? Dito tubig yun. Tubig Kung ikaw ay uhaw na uhaw, at tuminom ka, dito kasarap ng pakiramdam. Ganon din ang Panginoon Diyos. Pag lumapit tayo sa Kanya, ay kasarap ng pakiramdam. Kasi lahat ng mga suliranin at mga pagsubok yan, kung ano man yung mga yan, mga impatience mo dyan, galit mo dyan, ay ilaan mo sa Kanya. Mawawala yun. Bakit? Papalitan niya ng kapayapaan. At maging relax tayo na tumingin sa lahat ng mga bagay. Mas kampante tayo. Kaya sabi dito huwag tayong matakot. Bagaman mabago pa ang lahat-lahat, ang bundok ay lumipat kung saan-saan man. Huwag tayong matakot. Bakit? Sabi dito God is our refuge. Ang paliwanag mo, Pastor. Napakaganda nito. Pangalawang punto na. God as our King. Pagkatapos na siya ang refuge natin, ang Panginoon Diyos, ay siya naman ang hari natin, Pastor Jules. Ano ang sabihin nito? Napakaganda, Pastor Ray. Dahil binabanggit sa unang punto natin na sinasabing ang ating Panginoong Diyos, ang ating kanlungan. Ngayon, sinesentro naman dito sa chapter 47 na ang ating Panginoong Diyos ang siyang hari ng bawat isa sa atin. Meron pangako dito sa chapter 46, yung binasa natin kanina sa verse 10. Pastor Ray, pakibasa nga, na ito'y na-fulfilled sa chapter 47. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mamumuno sa mga bansa. Ako'y mamumuno sa lupa. Okay. So binabanggit na dyan sa chapter 46 yung pangako na kung saan ang Diyos ang mamumuno sa bansa. Ito'y na-fulfilled sa chapter 47. Natin ngang makikita na ang Diyos ang siyang mamumuno. Siya ang hari ng mga hari. Kanya kung ating babasahin sa verse 8 ng chapter 47, anong sinasabi, Pastor Ray? Ang Diyos ay naghahari sa mga bansa. Ang Diyos ay nakaupo sa kanyang banal na trono. Sinasabi na dyan na ang ating Diyos ang siyang maghahari sa buong bansa. Hindi lamang sa mga Israel, kundi sa lahat ng bansa sa buong mundo. Yan ang binabanggit dyan. So, ngayon ay ating titignan mula dito sa chapter 47, Pastor Ray at Pastor Abe, na kung saan una ang makikita natin dito that our God is an awesome King. Sa verses 1 to 4. Ang pangalawa, that our God is a triumphant King sa verse 5. At ang pangatlo is our God is King of Kings sa verses 6 to 9. Dito sa verse 2, pakibasa nga, Pastor Ray, kung anong sinasabi. Sapagkat ang Panginoon, ang kataas-taasan, ay kakilakilabot, isang dakilang hari sa buong lupa. Siya ay kakakilakilabot. Dito ay nilalarawan kung paano ang ating hari na kung saan sinasabi dito ay kakilakilabot. Kataas-taasan. Kataas-taasan. Kung inyong titingnan, yan ay description ng kung paano pinapakita ang hari, ang bagong hari, kung paano siya ini-introduce sa mga tao na merong shouting, merong clapping and blowing of trumpets. Yan ang iyong makikita sa verses 1 to 4 na pinapakita dito that our King is really an awesome King. So, kung inyong titingnan sa ating pagsamba, Pastor Ray, wala naman na yata yung shouting at yung clapping of hands ngayon. Pero yung lumulukso pa. Pero yung paggawa nila ng ganon ay pinapakita lamang kung gaano nila kinikilala ang
hari because He is an awesome King na siya ang talagang nagligtas sa kanila, siya ang lumaban sa kanila na kahit wala silang ginawa, yung hari talaga ang gumawa sa kanila, ang ating Panginoong Diyos. Pangalawa, makikita natin dito that our God is a triumphant King sa verse 5. Pakibasa nga, Pastor Ray, sa verse 5. Ang Diyos ay pumailang-lang na may sigaw, ang Panginoon na may tunog ng trumpeta. Iyan, Pastor Ray, ay pinapakita yung ating mababasa sa unang Tesalonica 4:16, kung saan ang ating Panginoong Hesus ay bumababa na may trompeta, tunog ng pakakak. Oo, sa mga anghel. Na ang ating Panginoong Hesus ay bababa. Kung ating titingnan, ito yung sinasabi natin na returning King. Ang ating Panginoong Hesus. Because He is a triumphant God, siya'y nagtagumpay at siya'y babalik upang sa ganon ay kukunin niya ang kanyang mga anak. So makikita natin dito na kung saan hindi lamang siya awesome King, kundi siya ay triumphant King who will come to claim His children. Yun yung ating makikita. At dito sa panghuli, our God is King of Kings sa verses 6 to 9. Pakibasa, Pastor Ray. Kayo'y magsiawit ng mga papuri sa Diyos. Kayo'y magsiawit ng mga papuri. Kayo'y magsiawit ng mga papuri sa ating hari. Kayo'y magsiawit ng mga papuri. Sapagkat ang Diyos ang hari ng buong lupa. Magsiawit kayo ng mga papuri na may awit. Hanggang 9. Ang Diyos ay naghahari sa mga bansa. Ang Diyos ay nakaupo sa kanyang banal na trono. 9. Ang mga pinuno ng mga bayan ay nagtipon-tipon bilang bayan ng Diyos ni Abraham, sapagkat ang mga kalasag ng lupa ay sa Diyos. Siya ay napakadakila. Okay. Isang remarkable lang nangyari dyan sa verses 6 to 9 dahil hindi lamang ang Israel ang siyang nag-join sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos, kundi lahat ng nation, ang Gentile nation ay kasama sa napumuri sa ating Panginoong Diyos na hari ng mga hari. So ating makikita na kung saan binabanggit dyan na ang ating Panginoon is not simply God, but He is the King of the universe. Napakahalaga na ating titingnan niyon. Dahil kung ang Diyos ang naghahari sa iyong buhay, ay hindi na ikaw yung gumagawa, kundi kung ano yung kalooban ng Panginoong Diyos, yun yung iyong ginagawa. Dahil siya na nga ang hari ng iyong buhay. Ganon din sa panahon ng mga salmis, nakita nila kung paano kinalaban ng ating Panginoong Diyos ang mga Assyrians. Hindi sa pamagitan ng lakas ng mga Israel, kundi sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos kung paano sila natalo. So doon nila nakita na kahit hindi sila gagawa, ang Diyos ang gagawa sa kanila para sila'y matatalo. Ganon din sana tayo sa ating paggawa. Hindi yung ating kagustuhan ng ginagawa natin, kundi yung hari ng mga hari na nananahan sa atin, ang siyang gumagawa sa ating buhay na ipapakita natin sa iba. Yun yung ating makikita dito. So nakita natin sa chapter 47 that God is our awesome King, God is our triumphant King, and God is our King of Kings. Amen. Wow, purihin ng Panginoong Diyos. Napakaganda na ang Panginoong Diyos ang siyang hari sa lahat. Ano ngayon kung siyang hari? Diba? Ayan ang punto natin. Ano ngayon kung nagpakilala siyang hari? Meron lang kapangyarihan sa iyo na mabago ang buhay mo pag sumunod ka sa kanyang mga alituntunin. Nagpakilala na nga siya ang hari sa lahat ng mga bagay. Pero tanggapin mo siya na bilang hari sa iyong puso, sabi mo kanina, babaguhin niya ngayon ang ating buhay. Kaya napakaganda nito. Magkaroon tayo ng tapat na relasyon sa ating hari
na ang ating Diyos, minsan naghari-harian tayo gusto natin tayong hari-hari Ginagawa natin. ginagawa natin sarili natin siya ang hari-hari kung saan man yan ang mahirap. Gaya ng mga bansang pinaliwanag mo, gusto nilang magkaroon ng sariling hari. Gusto rin ng Israel ang magsariling hari. Magmula noon, talo na lagi sila. Tapos hindi pa sila tumusunod sa kalooban ng Panginoong Diyos na silang hari. Mga kapatid, ay tayo bilang mananampalataya, tanggapin natin si Jesus na siya ang hari ng ating buhay para mabago ang ating pananaw, ang ating buhay, may handa sa kanyang pagdating. Ano po? Meron akong susundan ko yung discussion natin, Pastor Ray, at saka yung sinare ni Pastor Julius na napakaganda. Sa Jewish liturgy, yung salitang Rosh Hashanah, ito yung New Year's Day. Ito yung first day of the first month of the Jewish calendar na Tesre. At ito ay kanilang hinihipan yung trompeta. Na ito ay pag-ihip ng trompeta para i-celebrate ang pagtatagumpay ng Diyos. At ngayon, itong mga bansa na dating laban sa kanila na tinalo ng hari, ay hindi na mga bansa na against sa kanya, kundi kasama na sa lahat ng mga bansa na nagsiselebrate sa pagtatagumpay ng ating Panginoon. And that is why yung command nga ni Jesus na go and make disciples of all nations. Dati, yung mga bansang yan ay kaaway ng Diyos, pero sa pagdating ng pag-ihip ng pakakak ang trompeta ng Diyos sa isang saglit, sa isang kisap mata, itong mga bansang ito na dating kaaway ng Diyos ay magiging anak na ng ating Panginoon. So yun yung aking nakita. At sila din ay magiging bahagi ng bayan ng Diyos, ang mga taong ito. Parang nung nangyari, nung panahon ni King David at saka nung panahon ni Gideon, kung tandaan ninyo na ang mga bansay kusang sumuko. Kasi nakita nila na ang Diyos ang nangunguna sa kanila. Ang Diyos ang nagiging hari. Hindi sa literal na hari na meron tayo sa sanlibutan, kundi siya na ang mangunguna bilang Diyos ng lahat ng mga bansa. Kaya napakahalaga na, malaman natin na ang Diyos ang ating saklolo. Pero mahalaga din na malaman natin na ang Diyos ang hari. Ibig sabihin, pangasiwahan niya ang ating buhay. Siya ang may hawak ng ating buhay at ay pagkaloob natin sa Kanya. Ang kaaway ay laging gustong maghari sa ating buhay Pero madali lang ang gagawin ng kaaway. Hindi niya sabihin, wala namang may gustong sumunod sa Kanya Diba? Pero ang simpleng gagawin niya sa atin para malin lang tayo. Sabi niya sa atin, basta gawin mo yung gusto mo, okay na sa akin. Pero lahat namang gusto natin, taliwas sa kalooban ng hari ng ating buhay, ng ating Panginoon Diyos na may lalang. Kaya mag-iingat tayo kung sinunod natin yung gusto natin, nais natin, kalooban natin, lagi yang taliwas o hindi ugma sa kalooban ng hari ng ating buhay, ang ating Panginoon Diyos. Kaya punta na tayo sa pangatlong punto. Purihin ang Panginoon. Ang pangatlong punto ay God as our judge. Paliwanag mo ito sa Pastor Abe. Maganda kasi kung ang Diyos ang hahatol, patas yan. Walang labis at walang kulang. Kaya ang Psalms 75, ito ay memorable na merong 3 acts of judgment na dapat natin unawain. Ang una ay makikita natin na ang mundo ay talagang nililiglig, at ang pundasyon ng moralidad, karunungan at espiritual ng sanlibutan ay hindi na ganong maayos. Pero ang sinasabi dito sa banal na kasulatan na isang araw ay muling itatatag ng Diyos ang pundasyon ng kanyang kaharian. Pakibasa mo, Pastor Ray, doon sa Psalms chapter 75, verse 3. Kapag ang lupa ay yayanig at ang lahat ng mga naninirahan dito, ako ang nagpapatatag sa mga haligi nito. Kasi, siyempre, ang mundo ay makikita natin yung unfairness nito sa mga tao na kuminsan ay kikilos kang mabuti, kikilos kang matuwid, kikilos kang may kabanalan sa pamumuhay,
ngunit nandun yung unfairness ng justices ng sanlibutan. Pero makikita natin dito, Pastor Ray, na darating ang panahon na yung kopa ng kagalitan ng Diyos ay mapupuno. Hindi ito-tolerate ng Panginoon na habang panahon ay ganyan ang mangyayari sa mga bansa. Katulad ngayon, kung sino ang may kapangyarihan at may pera, kaya nilang i-oppress ang isang bansa. Parang sa atin ay sa bansang China at bansang Pilipinas. Ang mangingisda natin doon sa West Philippine Sea ay talagang ino-oppress sila kasi wala naman tayong barko. Ang ating mga bangka ay bangkang yari sa plywood na marine plywood. Kawayan. Kung minsan kawayan, binundol yan ng solid na bakal na barko ng China, di wasak ang barko. Pero ang sabi ng Biblia ay hindi ganyan. Pagdating ng panahon ay mapupuno din ang kopa ng kagalitan ng Diyos at ang mga mahasama ay makakainom ng galit ng ating Panginoon. Sabi doon sa Psalms chapter 75 verse 8, pakibasa mo ito, Pastor Ray. Sapagkat sa kamay ng Panginoon ay may isang kopa, may alak na bumubula, hinalong totoo, at kanyang ibubuhos ang laman nito. Tunay na ang masasama sa lupa ay ibubuhos at iinumin. Ang latak nito. Yeah. Yung kopang ito ay kopa ng pagkapuot ng Diyos. Ibig sabihin ay yung kanyang pasensya ay, di naman siguro nauubos ang pasensya ng Diyos. Kaya lang, dumating na sa panahon na kagaya ng panahon ng mga hintil, nang sabi ng ating Panginoong Hesus noon, kapag hindi pa naabot yung wickedness ng hintil ay hindi pa niya hatulan ang panahon na yon. Pero ito ngayon ay talagang ibubuhos niya yan. Pakibasa mo, Pastor, doon sa, i-compare natin sa Revelation chapter 14, talatang 10, Apokalipsis, Kabanata 14, setas na 10. Ay iinom din naman ng alak ng puot ng Diyos na inihahandang walang halo sa kupa ng kanyang puot at pahirapan sa apoy at asupre sa harapan ng mga anghel, na banal na anghel, at sa harapan ng kordero. Grabe yan, Yung justisya ng Panginoon ay ilalapat niya in behalf sa mga righteous. Kasi kung hindi niya ilalapat yung kopa ng kagalitan ng Panginoon, alang-alang sa matutuwid, maubos lahat ng matutuwid. Kasi gagawin niya ang hustisya para bigyan ng vindication, una, itong mga matutuwid. Then yung karakter din ng ating Panginoon na nasira ng kasalanan. Then, ang isa pa dito, Pastor Ray, ay makikita natin dito sa aklat ng Salmo, yung simbolo ng kanyang kapangyarihan at dignidad. Pakibasa mo sa talatang 10 ng Psalm 75. Lahat ng mga sungay ng masama ay aking puputulin, ngunit ang mga sungay ng matuwid ay itataas. Yan. So, ang kapangyarihan niya, ang kanyang pangunguna, ay may pangunguna na may dignidad at integridad. Sapagkat ang Diyos ay kanyang dadalhin ang kanyang paghatol upang bigyan ng hustisya ang komunidad na nasira bunga ng pagkakasala, Pastor Ray. Ngayon, paano niya gagawin ito at paano niya i-implement ang kanyang paghatol sa sanlibutan? Sa Ecclesiastes chapter 3, verse 17, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sinabi ko sa aking puso, hahatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama, sapagkat nagtakda siya ng panahon sa bawat bagay at sa bawat gawa. Ang tanong na yan ay, kailan yung takdang panahon na yan para hatulan niya ang tao sa kanyang kasalanan, lihim man ito o hayag? Kasi po, kapag hindi natin bibigyan ng pansin ito, Pastor Ray, sisipiin nga natin itong Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14. Titignan natin kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon. 13:14, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama.
So parang sinabi niya na here is the conclusion of the whole matter. Yeah. Fear God and Give glory. give glory to Him. Mm. Oh, yun naman talaga ang ano natin eh. Ang lundo ng lahat ng mga bagay ay luwalhatiin natin ang Panginoon at bigyan natin ng respeto. Yung fear kasi doon sa biblical language ay paggalang sa ating Panginoon, reverence. So ngayon, bilang bahagi ng kanyang kapangyarihan, integridad at otoridad, ay gustong ilapat ng Diyos ang tamang hustisya. Okay, ginawa mo man ito sa hayag, ginawa mo man itong lihim, wala tayong maitatago sa Panginoon sapagkat kilala tayo ng Diyos. Maging sa pangalan natin ay kilala tayo ng ating Panginoon. Pero ang mga bagay na ito, Pastor Ray, on the other hand, ay gusto ng Diyos na lahat ng kanyang mga nilalang ay sila'y binansagang mga tagatupad ng utos ng Diyos at ng pananampalataya ni Jesus. At balang araw, ang mga taong ito ay magpapahinga sila sang-ayon sa kanilang mga gawa. Siguro para maroon silang background tong mga listeners natin, pakibasa mo ang Revelation 14, 12, and 13. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad, sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mapapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Oh, napakaganda, no? So, ang mga banal ay matiisin. Amen. Sabi nga ng isang pastor, sa hustisya ng Panginoon ay meron tayong just tiis. Magtitiis tayo. Just is. Kasi nandito ang panawagan sa mga banal. Ano? Ang mga banal ay matiisin. Justice. At sang-ayon sa kanyang salita na binasa mo, Pastor Ray, ang mga banal ay magpapahinga sila ayon sa kanilang mga gawa. Purihin ang Panginoon. Alam nyo, mga kapatid, Pastor, maraming mga tao ang natatakot pa rin hanggang ngayon na kung ang pinag-uusapan ay judgment o kaya pag-aatol ng Panginoon Diyos. Pero sa atin, na mananampalataya, na ang ating pag-asa ay ang Panginoon Diyos at siya rin ang ating hari, huwag tayong matakot. Maging masaya nga tayo kung hahatol ang Diyos sa atin. Sapagkat wala naman tayong dapat ikubli. Siya ang hari, siya ang lahat nakakaalam ng mga bagay. So wala ka nang may tatago pa sa Panginoon. So anong gagawin mo pa? Maging tapat na. Kung hindi mo kinuhang Panginoong Diyos na siyang iyong hari at ang Refuge, wala na. refuge, hukom, ay talagang matatakot ka. Hindi good news sa'yo yung judgment. Kundi magkakaroon ka ng Confident. takot takot kapag na. hindi mo kinuha ang ating Panginoong Diyos. Oo nga. Meron akong karanasan nung ako'y tinawag sa Branch 16 sa Ilagan kasi kailangan ko mag-appear doon. Yun palang kinuha na yung recruiter ko noon ay hinuli na dahil kinuha yung pera ko. Sabi ko, ay patawarin nyo na. Hindi pala pwede. Kailangan kong uupo sa hukuman. Sa korte. Sa korte. You must appear. Kanya, lahat tayo mag-appear talaga sa korte ng ating Panginoong Diyos. Ngunit tayo'y huwag matakot because God is in control of the judgment. Kung kinuha natin ang ating Panginoong Diyos na siyang ating tagapamagitan. So, meron talagang panahon ng paghuhukom na binasa kanina sa chapter 14. Judgment has come. Talagang darating ang paghuhukom. Hahatulan tayo ng Panginoong Diyos. Ngunit yung sinabi nga, justice will be served. Yung mga wicked ay talagang tatanggapin nila yung kanilang reward. At yung mga righteous naman will be vindicated. Yun yung ating makikita sa paghuhukom. So, yung
judgment na ito ay part ng plan ng ating Panginoong Diyos to end sin and restore righteousness. Nakaplano na ito na bago pa nilalang ang ating mundo, may plano na talagang Panginoong Diyos that the judgment is God's plan to end sin and to restore righteousness. Tama, mabuting balita yan, mga kapatid. Kaya huwag tayong magduda. Lapit tayo sa Panginoong Diyos. Naranasan ko rin yan eh. Sinampahan ako ng kaso. Kinausap ko yung abogado. Kinausap ko rin yung... Nagsampa? Oo, kung ano yung dapat kong gawin. Ay talagang haharap talaga ako sa korte. Oo, lahat ng mga ebidensya. Pero sabi nung maghahatol, sabi niya, huwag kang mag-alala, Pastor, dahil nasunod nyo naman yung paraan. Yung nagsampa sa iyo ay hindi niya alam yung paraan. Yung proseso. Yung proseso. Itong sa inyo ay tama yan. Sumunod ka lang dun sa sabihin ko, sabi niya. At i-prepare mo mga ito. Matatalo yan sila. Sabi, di kampante na ako. Wala akong problema. Dahil mismo yung hahatol, nagsabi na sa akin. Panalo ka na. Kaya nung umupo kami doon, wala akong problema. Ang kinatakutan ko lang, yung nagsampa sa akin, yung matalo, paglabas namin, ibabanatan ako. Kaya nagsama ako ng mga kasama ko. Kaya tayo mga kapatid, pag ang Panginoon Diyos, ang ating hari, ating refuge, siya rin ang hahatol, huwag tayong matakot, magduda. Maglingkod lang tayo ng tapat at huwag na tayong ano pang mga dapat nating gawin na makamundo, kundi isalang-alang na natin, huwag nating kompromiso ang katotohanan, kabanalan at katwiran na tinanggap at maglingkod sa Panginoon Diyos ang pinakamasaya sa lahat. Sa balat ng lupa, sabi ko sa inyo, iyon yung maglingkod sa Panginoon Diyos. Kung gusto mong maging popular sa langit, popular sa lupa, popular sa mga anghel, lalong-lalo na sa ating Panginoong Hesus, ipagpatuloy natin yung inumpisahan ni Kristo na paggawa ng mabuti at pag-preach ng gospel. Ma-involve tayo. Kaya nga, mayroon tayong programang TMI, TMI involvement. Makisali, makisama, makilahok sa gawaing pangangaral at magkaroon ng pag-asa ng kaligtasan ng bawat sa atin. Ang pinakamasaya sa lahat. Iniwan yan ng Panginoon sa atin. Kipagpatuloy natin, mga kapatid. Kaya purihin ang Panginoon Diyos. Huwag natin kalimutan yung 3 punto. Meron pa kayong reflection, Pastor. Pastor. Ang Diyos ay blessing sa atin. At dito sa lesson natin ay magdepende lang tayo sa grasya ng Panginoon. At ang pinakamaganda dito, siya yung liwanag na gumagabay sa atin para hindi tayo matisod sa pananampalataya. At magtatagumpay tayo kasi siya yung ating kanlungan, siya yung ating hari, siya yung ating tagahatol. Kung kakampi natin ang ating tagahatol, wala na tayong problema. Wala na tayong problema. Kasi nakapag titiwala tayo sa Kanya ng buong buo kasi siya ang Diyos na tumubos sa atin, siya rin yung Diyos na magdadalisay sa atin, at siya rin yung Diyos na magdadala sa atin doon sa langit na bayan. Di ba? Pastor? Okay. At tayo magtiwala sa Kanya at talagang kukunin natin siya na siyang hari ng ating buhay, siya ang kanlungan natin, at siya ang hukom ng bawat isa sa atin upang tayo'y talagang payapa sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Alright, purihin ang Panginoong Diyos. Maraming salamat sa pagsusubaybay sa programang ito. Maraming salamat, Pastor Abe at Pastor Jules. Patuloy kayong susubaybay, kaibigan, at patuloy kayong magkakaroon ng mga bagay na nalalaman, kabutihan ng Panginoong Diyos upang maging masigla ang ating buhay sa paglilingkod na magtuturo ng leksyon at makikilahok sa outreach at ganun din pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon Diyos. Sa ating pagtatapos, makakarinig tayo ng isang awitin at pagkatapos nito ay pakinggan natin si Pastor Abe sa isang panalangin.
pagsubok na kay pait at di na mapipigilan ang sakit na nadarama, ang patak ng mga luha at tangis ng paghihinagpis ay nagpapaalala na ang Panginoon lamang ang tanging kalungan, tanging maasahan. Di ka pababayaan, ika'y laging alagaan. Ang mga suliranin mo'y kanyang lulutasin. Bibigyan ka ng kalakasan na harapin anumang pagsubok na darating. Anumang bigat ang nararamdaman, ito'y lapit kay Jesus, pagkat ang lahat ng problema iyong inaharap ay iyong malalagpasan sa tulong ng ating Ama. Ilagak lang sa Panginoon ang lahat, pagkat siya lamang ang tanging kalungan, tanging maasahan. Di ka pababayaan, ika'y laging alagaan. Ang mga suliranin mo'y kanyang lulutasin. Bibigyan ka ng kalakasan na harapin anumang pagsubok na darating. Tanging kalungan, tanging maasahan. Di ka pababayaan, ika'y laging alagaan. Anumang suliranin mo'y kanyang lulutasin. Bibigyan ka ng kalakasan. Bibigyan ka ng kalakasan. Bibigyan ka ng kalakasan na harapin anumang pagsubok na darating. Okay, Pastor Abe. Manalangin tayo, Pastor Ray, Pastor Jules. Dakilan naming Panginoon, salamat po sa inyong dakilang pagmamahal sa amin, na maging sa inyong mga palatuntunan at sa inyong mga utos ay nagpapakita ang inyong labis na pagmamahal at pagmamalasakit sa amin. Kayo ang aming kanlungan sa panahon na kami ay nagugulumihanan, sa panahon na kami ay may mga problema sa buhay. Wagas ang inyong pagmamahal, O Diyos, sapagkat kayo ay tumatanggap sa bawat isa sa amin. Salamat din po, O Panginoon, na pagdating ng panahon ay ilalapat ninyo ang paghatol upang ma-vindicate ang inyong pangalan at ma-vindicate din ang mga matutuwid na inyong bayan na nagtiis, nagsumikap hanggang sa wakas upang tamuhin nila ang buhay na walang hanggan. Salamat po sa blessings na ipagkakaloob nyo sa mga viewers namin, blessings para sa oras ng pag-aaral, at blessing para sa buong sanlibutan. Yes, Lord. Patawad po sa mga pagkukulang namin, O Diyos. Dinadalangin po namin ito, hinihiling sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat, kaibigan, sa patuloy na pagsusubaybay. Ganon din sa AWR, sa pagkikinig sa 89.1. Purihin ang Panginoon Diyos, pagpalain ng bawat isa sa inyo. Itong inyong kaibigan,
Pastor Ray Urbi at si Pastor Abe, ganoon din si Pastor Jules. God bless ng bawat isa sa inyo. Amen. Mahal ka ng Diyos.